tatapusin na natin yung series natin na kay Haring David. So, fast forward, naging magaling siyang hari. Hindi perfecto, may mga kakulangan siya, may kasalanan, pero ang ganda lang nung kanyang buhay nung sinamarize po sa Book of Acts. May tanong lang ako, kung isang sentence lang isusulat ng Diyos ang tungkol sa buhay mo, ano kaya sasabihin niya? Ano ba? He was successful, then he died. O she was too busy. Ano ba? They were famous, rich. Ano ba po ba? Or he served God's purpose for his generation. Alam niyo po problema sa atin, we live as if mahaba yung buhay natin pero malabo ang purpose. We can invest heavily po sa comfort, convenient na buhay, pero yung calling po ba, nasagot po ba natin? Wag mo natin i-confuse yung longevity, longevity with legacy. Wag natin yung, mahaba buhay, nag-iwan ng legasiya. Madalas po, we delay obedience thinking, meron pa tayong time. Sabi po rito sa mga gawa 13:36, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya ay namatay at nilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya dumanas ng pagkabulok. Ibig sabihin, when he served God's purpose, okay? When he served God's purpose, he died and his body decayed. Alam niyo po, purpose is not measured by how long you live, but how well you live for God. So, gusto ko lang po kayo i-remind, number one, God has a purpose for every generation. Nung naisagawa raw ni Haring David yung kalooban ng Diyos sa kanyang henerasyon, hindi sinabing naging hari lang si David, yumaman, naging sikat. Hindi po. Malinaw po sinabi na maipamuhay niya ang kalooban ng Diyos. Hindi po siya perfecto, but he was purposeful. So tandaan niyo po, God works progressively in each generation. May assignment siya. Encourage ko lang si Manong Ted at si Chacha. Maaring hindi nyo makita ngayon, lalo na kay Manong Ted, henerasyon na ilang dekada na yan. Maaring hindi nyo makita sa henerasyon nyo yung bunga ng ilang taon nyong pangangalampag sa mga tiwaling politiko, taong gobyerno, pero hindi sayang yan, Ted at Cha. Baka yan yung maging ningas na isang malakas na apoy sa susunod na henerasyon. In fact, kayo rin nakatayo sa mga naunang mga komentarista sa inyo na nangangalampag. Ang sinasabi ko lang, maaring hindi nyo makita pero hindi yan sayang. May ginagawa ang Diyos sa henerasyon mo, Ted, sa henerasyon mo, Cha, ikaw siya magtutuloy ng henerasyon ni Manong Ted, pero hindi yan sayang because meron tayong assignment in our own generation. Ako rin po, may assignment ako sa aking henerasyon. Number two, purpose is always time-bound. Sabi doon, para sa kanyang kapanahunan. He didn't serve God's purpose forever. He served God's purpose in His lifetime. Wala po tayong only time, only a specific window for obedience. May start, may ending, may expectation. Pag lumipas ang panahon, hindi mo na pwedeng balikan yan. Kaya reality check, may mga bagay ba na pwede mong gawin ngayon na wag mo nang ipagpabukas pa? Because delayed obedience is disobedience. Hindi lahat ng calling pwede bukas. May calling na ngayon mo lang dapat gawin. And lastly, life is short, but obedience gives its meaning. Sabi po, si David ay namatay at nilibing at naagnas ang kanyang katawan. Lahat tayo may pare-parehong ending. May libing, may lupa, may katahimikan. Yun lang po. Hindi sa haba ng buhay ang dahilan ng purpose, kundi yung laman ng buhay. Gusto ko lang po mag-end to remind us. David served God's purpose, then he died. Marami, they live long, but never live a right kind of life. You don't beat death by living longer. You defeat death by living with purpose. Ulitin ko po, you don't defeat death by living longer. 100 years old, hindi. You defeat death by living with purpose. Tanungin mo yung sarili ngayon, what obedience am I postponing? What has God entrusted to me in this generation na pinagpapaliban ko pa? Tandaan niyo po, mga gawa 13:36, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at nilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Ay manalangin, Panginoon, itong katawan na to kahit ano Lord gawin naming pag-delay, kahit ilang pang beauty secret ang gawin namin, kahit ilang pa-botox, gravity will take over. Eventually, lalaglag lahat yan. Yung eye bags namin lalaki, mangungulunto yung aming balat because life on earth is short. But it doesn't mean walang meaning. Lord, the only way to beat this death is to live a life of purpose. Salamat Lord kay Haring David na magandang ehemplo. When he lived for God, he lived a life of purpose. Marami Lord nabubuhay, walang kwenta ang buhay. Pinapahaba ang pilit, nagpapayamang pilit, kahit illegal at immoral. Kaya ngayon, nagtatago sa batas, nakaban, walang passport, lahat. Lord, tulungan mo kami to live a life of purpose. Tulungan mo kami, lalo na si Manong Ted at si Chacha, to have a greater sense of purpose in their generation. Na ang ginagawa nila, hindi sayang. Ang ginagawa ko, hindi sayang. Dahil meron kaming purpose, and the key is obedience. Salamat, Lord, sa iyong remind sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.